Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Oy, abangan nyo bukas ha. Yung linggo bukas eh. So, wala akong pre-show shoutout bukas. Sorry ha. Kasi may pupuntahan kami nila Sir Ed. Kami nila, ayoko muna sabihin kung saan. Baka mamaya sundan nyo ako eh. Pero i-upload ko bukas yung first episode nung sa footprint sa mall. I don't know kung kailan pa masusundan yun pero naghahanap kasi ako ng ng mall na willing mag-explore sa gabi. Kasi nga dun sa mga nangyayari sa mga footprints doon doon sa mall. So unang episode bukas isasalang ko. May mga in-interview ako ng mga dating empleyado ng mall na may theory kung saan nagsimula yung mga footprint na yun. Anyway, proceed tayo dito sa unang video. Ito ay pinasa sa akin ni Ma'am Pinky Cabaluna. Tama ba ako, Ma'am Pinky? Ano ba name nito? Pinky Cabaluna. Ma'am Pinky Cabaluna. Ito si yung ano ba name mo, ma'am, sa YT? Nakalimutan ko na yung hikers vlog. So ito yung pinasa niya sa akin, may multo daw sa likod ni Ann Curtis. Tingnan nga natin to mga men. Ganda ni Ann, yun. Ganda ni Ann Curtis, no? Yun, yung balik nga natin uli. Sa akin, hindi naman multo, pero mukhang wala siyang damit, I-zoom natin. Mukhang wala siyang damit. Hindi ba ako mayu-YouTube nito? Doon sa bandang likod daw. Ito kasi ay beach. Hindi naman siguro multo yun. Hindi siya multo. Talagang tao yun na naglakad na may mukhang hagdan naman dun sa gilid niya. Mukhang foreigner siya eh. Foreigner siya na nakabikini din. Akala ko nung una walang damit eh. Pero siya, Caucasian na foreigner. Hindi yan multo. Isa rin siguro sa turista yun doon. Di ba malamang pinuntahan ni Ann Curtis yan. Dahil turista si Ann Curtis, meron din sigurong pumunta. Hindi siya multo. Di ba? Now, proceed tayo dito sa main content na sinuggest sa akin. Sino ba nag-suggest nito? Salamat Sir Ronaldo sa nag-suggest sa akin. Yung ito, matagal na akong may hinala sa matagal na akong may hinala sa Rated K kapag gumagawa sila ng documentary. 'Di ba? So tingnan natin to behind the scenes ito ay sa vlog ni Sir Sleng Balu, no? Ito yung camera ni Zark, 'di ba? Si Sir Sleng Balu. So, binigyan ako ng idea kasi napanoorin daw natin para makita natin yung behind the scenes. Hindi naman siguro ako ika-copyright dito ni Sir Sleng. 'Di ba? Anyway, play natin. Sa Norsagaray, Bulacan ang pinag-uusapan ngayon. Kasi ang nagsasabi na ang dating bahay dalanginan at isang banal na lugar ay na ngayon ng kadiliman at kababalaghan. Na-document yung behind the scenes, Yo! So yun guys, nandito kami ngayon sa aming tahanan at currently maalis kami kasi meron kami shoot. So rated Corina. high quality ko lang kasi pixelated eh.
Rated Corina Sandy. Rated Karen Davila. Tinatawag kasi kami diyang rated K kasi kami yung pinakamagagaling na ghost hunting. Ghostbusters! Talaga, nilala. Ghostmasters. Tripan na lang namin niya. Kakarte-arte kami to guys, abangan nyo. Kami, nakita kami dun. Nakita kami ano. Ano yung hawak sa akin? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Mamaya mag-ano. Pero, uy, ano yun? Pwede na. ABS, kunin nyo na kami bilang artista. Let's go. Bumiyahin na muna kami dahil pupunta namin si TUB. Dahil sabay-sabay kami pupunta doon sa ABS-CBN station. Dahil nandun yung service namin papunta sa Bulacan. Pero habang nasa biyahe kami, may nakita kami na disgrasya. Laking gulat namin nung ito nakita namin. Dito na kami sa bahay na isa sa pinakamalupit na Ghostbusters At taga Valenzuela din si si TUB. Pinas. Pasok na kami. Ano ba yan? Tagal nyo eh. Ang tagal oh. Okay guys, palabas na kami. Galing grabe. At sa wakas, nandito na yung Grab na maghahatid sa amin pupunta sa ABS-CBN TV+. At doon daw yung meeting area Kababayan ko pala to si TUB eh. namin. So yun guys, nandito na kami sa ABS-CBN TV+. Kato yun. Tayo na lang namin sila, sir, na para makapunta na kami sa Bulacan, the most haunted of ever. Let's go. Hanapin na namin ang ating ghost at dito tayo sa ABS-CBN. May interviewin namin mamaya yung mga taga-Rated K. Rated K kami ngayon. Ano akala niyo sa amin? Bata-bata. Di yung Rated K artist na kami. Ang boss mo hindi ko sinara. Hindi ko sinara. Sorry. Tara, Let's go. mga ilang sandali lang. Ay kumain muna kami syempre. At pagkatapos ay dumating na din agad yung team ng Rated Alan K. Gusto ko rin talaga matutunan yung gumawa. Kuwela silang gumawa ng video, no? May art din talaga para hindi maboring yung mga nanonood. Kasi yan. Saka alam mo na kahit 'di ba kadalasan concern ng mga nagvi-video dapat stable yung camera. Pero kahit mayanig yung camera nila, maganda, no? Dito ka na lang. Para patunayan sa inyo na nasa ABS-CBN talaga kami. Ayan, nandyan pa nga yung Big Brother. Kakapanalo lang ni Fiang. Sino yung Fiang na yun? Bawal magutom din. Ang tuwa mga ghost. Tapos parang malayo pa sa katotohanan. Ilang oras din yung biyahe namin papunta sa Simbahan Lubog. At gabi na nun makarating kami dito. Ito na po tayo sa simbahang lubog. Simbahang lubog. Ngayon siya ay lilitaw. Papalabasin natin yung mga elementas at mga kaluluwas. So yun, as of the moment, nandito na tayo sa Simbahang Lutang. Kalutang-lutang. Ay, ito na pala yun. Nag-iba na pala yung Alam mo, creepy talaga yung paggabi. Yung lugar na yan. No? Pero, nung nandun kami, parang wala lang. Siguro dahil marami kami nung time na yan. Pero parang, pero yung lugar, alam mo, matatakot ka. Siguro kasama na yung paranormal, pero mas matatakot ka na baka mamaya may ibang loko-loko dyan na pag ginawan ka ng masama dyan, parang wala kang lalapitan eh. Talagang, kung titingnan mo, sa gitna siya ng kawalan. Pero sabi nila may mga bahay-bahay daw dun sa may bandang taas-taas, pero hindi ko napansin nung nandyan kami. itsura. Nagkabakod na. Kasi madaming pumapasok yan. Oo, nagkabakod na eh. Pumunta kami dito sa Simbahang Lubog. Wala pang bakod to, pero ngayon may bakod na siya. Kasama namin yung buong team ng Rated K. I-shoot na kami dito para explorein kami yung mag-investigate sa loob ng Simbahang Lutang. Palulubugin namin ngayon. Nanapan siguro kami kasi feeling ko mga nasa 3 AM challenge tayo. Explore namin mamaya, sabay mag-investigate tayo. Okay, mga makikita natin doon. If ever na hindi naman siya tumunog dyan sa may machine, nakausap ko na rin naman si Agassi. Sabi ko sa kanya, if ever, gagamitin yung sa may vlog. Di ba may na-detect doon? Opo. Na parang ang gagawin natin, cut to cut. Parang kayo, habang nagano kayo, parang may lilabas kayong machine. And then, cut natin, insert ng plug din. Yeah, okay po. Para doon sa Parang planado nga, magkakat-to-cut daw. Ulit nga, yun ang hindi naman maganda sa
sa ginagawa nila. Parang, for me, no, I don't know kung anong purpose nun. Tamo ha? Siguro, tama. Mamaya sabay mag-investigate tayo. Ang sabi nung ayaw ko kung director ba yun o producer. Kita natin doon, no? If ever na hindi naman If ever naman na hindi daw tumunog dyan, siya tumunog dyan sa may machine, nakausap ko na rin naman si Agassi. Sabi ko sa kanya, if ever, gagamitin yung sa may vlog. Di ba may na-detect doon? Opo. Na parang ang gagawin natin, cut to cut. Parang kayo, habang nagano kayo, parang may lilabas kayong machine. And then, cut natin, insert ng plug din. Yeah, ganun. Okay po. Para parang panluloko naman yun, men. Nagets nyo ba yung yung sinabi, ika-cut to cut daw nila. Walang pinagkaiba naman. Pero credit kay kay Sir Sleng. No? At least na-expose niya. Hello, shout out Sir Sleng. At least na-expose niya yung ginagawa ng Rated K. Ng simbahang lutang. Palulubugin namin ngayon. Mamaya pa siguro kami kasi feeling ko mga nasa 3 AM challenge tayo. Hindi, totoo naman na mag-a-attempt sila na may ma-detect. So walang masama do sa part nila Sir Jing Relano tsaka Sir Sleng. Kaya lang ang hindi ko nagustuhan dito yung ng director. Sa bagay, trip nila yan Pero audience kasi ako, makikita ko itong ganitong plano, parang mawawalan ako ng gana. So lilitaw, lahat pala ng mangyayari dyan ay ginagawa na lang nila ng paraan. Siguro namin mamaya sabay mag-investigate tayo. Okay, makikita natin doon, no? if ever na hindi naman siya tumunog dyan sa may machine, nakausap ko na rin naman si Agassi. Sabi ko sa kanya, if ever, gagamitin yung sa may vlog. Di ba may na-detect doon? Opo. Na parang ang gagawin natin, cut to cut. Parang kayo, habang nagano kayo, parang may lilabas kayong machine. And then, cut natin, insert ng plug din. Yeah, ganun. Okay po. Para dun sa Yung sa equipments. Okay po. para yun na Kaya pala. So anong pang-aasahan natin sa Rated K? lang gagawin natin kung wala tayong Wala mo. Samahan nyo kami. Kasi for me kung wala talagang makita doon, sabihin nyo ang totoo sa tao na wala talaga. Para para fair na rin. Kung sa iba merong na-capture, halimbawa sa iba may na-capture. Di sa iba yon, kung talagang pinuntahan nyo doon wala talaga. Hindi maganda yung gano'n na pag walang gagawa ng paraan. Ito, labas ito sila Sir Sleng Balu, kasi ang nag-direct naman nun, yung sa Rated Corina Hindi naman sila Sila, gagawa talaga sila ng totoong ghost hunting doon. Doon, kaya palang lulubog yun. Kasi automatic yun bago na kasi technology ngayon pa. Pag lumalapit ka, lumulutang yun. So pag lumalayo ka, lumulubog yun. Diba? Mamaya papakita ko sa'yo kung paano. Sabi kasi sa amin dito, mamaya pa daw kami lalabas kasi sila muna gagalitin muna nila yung mga kaya kami lalabas. Sobrang lakas lang ng background music. 3, 2, 1, rolling, action. Yan. Sir, ano naman po yung mga sinasabi nila ng mga kalulunas? Yung mga kaluluwa. Oo. Yung kaluluwa, hindi naman talaga kaluluwa yung tawag dyan. Ano? May yung panahon pa ng mga Kastila, ang tawag talaga nila dyan, kaluluwas. Kaluluwas ba? Kala ko pa dahil nasa probinsya sila kaya lumuluwas. Hindi. Ano daw ang kabaliktaran ng... Ito nalaman ko kay Sir Lance to Corny din to si Sir Lance Stay corny, Sir Lance Ano daw ang kabaliktaran ng kaluluwa? Kaya anong kabaliktaran ng kaluluwa? Ang kabaliktaran daw ng kaluluwa ay kalulunok. Yung kaluluwas kasi, ibang term sa Filipino language, Filipino dialect. Salitang Cebuano yung kaluluwas. Ay, Cebuano pala yun? Cebuano yun. Salitang Cebuano. Kaya tignan mo, sang lumapag si Magellan. Sa Cebu? Ano si Magellan? Espanyol, di ba? Sa Espanyol. Panahon ng mga Kastila, panahon ng mga Espanyol. Kaya na lumaganap yung mga kaluluwas. Kaso, Kaluluwas. nung tayo ng mga Pilipino dito, tinanggalan nila yung S, S. kasi wala na mga Espanyol.
Di ba? Di ba? Wala yun, ibig sabihin ng S is Spanish. Spanish. Kaya naging kaluluwas dati. Ngayon, nakaluluwa na lang Kasi sila. Pinoy na. Pinoy na. Pinoy term. Kaluluwa. Kaya yung mga multo, sa gabi lang lumalabas yan. Kaya pala nauso yung mga kalaban ng kaluluwa. Kalulunok. Ayun na yun. Kasi yung mga multo sa tanghali natutulog yan, saka nagla-lunch din yan, lunch break. Kaya pag tanghali, kalulunok sa tawag sa kanila. Ganun. Doon na lang tayo sa Okay, kat Alam mo pasado naman. ka na kay Rated Karen. forward natin doon ay ito sige, ito na yata yun. Kasi set up muna sila ng mga kailangan nila at habang nag-aantay kami, konting harutan muna. Konti lang naman. Simbahan Lubog. Okay, ito nga pala yung team ko. Pinapakilala ko nga po pala sa inyo. Yung mga member ng Ghost Fighter. Ito si Ghost Fighters na mga Ghost Fighter. Tapos pumunta tayo sa ibang bansa. I-collab natin yung mga iba. Nakawagin tayo. Special mention. Ladies and gentlemen, the best Philippine Ghost Fighter. Napingin natin yung kaluluwa ni Mike kasi hindi pa siya Buhay pa daw si Mario Jackson. Nag-chat niya. Ano natin, forward natin doon sa may mismong ito. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. So, Mga eksena, nag-briefing muna si Direk. ay, si Direk. Tayo magsimula. Sino yung mga tali? Isa, dalawa, apat. Kayo ba pamilyar sa ganitong ginagawa natin? A horror story? Yung ginagawa natin na to, hindi natin hawak ang lugar. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Sa lahat ng ginagawa natin, lagi tayong safety first. Ako kasi every year ginagawa ko to at marami akong na-encounter na hindi nyo kakayanin. Sanay ako dyan. Ang sinasabi ko ito, ingat. Kung nasan ng team, andun kayo. Pumunta kayo dito para magtrabaho. Magkakaintindihan. Okay? Bigat na ulo ko bigla. Oh. Sino yung mga i-interview natin? Ilan sila? Sabay-sabay? Sila tatlo. Sabay. Sino sila? Ito. Sino nga sila? Paranormal expert. Paranormal. Sino ba? Parang ang bigat naman katrabaho nitong Direk na to, no? Kami po tatlo. Anong Sa loob merong ano lang, area lang na meron talaga. Pinaray ko pumunta dun sa dulo, pabigat dun sa dulo. Sa may puno. So, relax lang. So, hanggat maaari, kung ano yung nakikita nyo, huwag nyo lang sabihin sa team. Kung hindi kinakailangan. Baka magkaroon tayo ng struggle, magkaroon tayo ng So, ano lang, alam naman ninyo yan, di ba? Okay lang po ba pasabi na hindi kami paranormal expert? Kasi baka, kumbaga paranormal investigator po. Pagdating po sa paranormal expert po, walang baka kasi expert may talaga. mag-question. Sandali lang, sino ba yung mga yan? Kasi ang mga paranormal expert, nag-uusap-usap yan. Actually, wala naman. Organization yan. Opo. Kasi baka magkaiba yun eh. Opo, magkaiba po. Pag expert po kasi, sobrang deep na po nung nalalaman nila. Oh, expert kasi based on theory. Opo, theory na po. Di ba? Hindi. Ang expert based on facts. Kaya ka nga naging expert eh. Sinabi ni Sir Ed, wala naman talagang expert sa larangan na yan dahil wala pang proof. 'Di ba? Wala pang proof solid proof ng existence. Kaya wala pang dinideklarang expert sa mundo ng paranormal. 'Di ba? Kapag sinabi mo expert ka, yung mga nalalaman mo, facts na talaga 'yon. Pwede kang maging expert sa biology. Kasi may mga proven facts naman na 'yon. Sa science, 'di ba? Pero yung ganyan, yung based on theory, hindi. Kasi hindi pa naman proven yun eh. Own knowledge, experience, but yung necessarying saan nagmula, bakit nagganito, bakit, ay yun yung investigate naman. Investigate. Ako, alam ko yan, kahit hindi ako, para abnormal ako. Kami rin po. Para Medyo dating ng director, medyo no. So, yun. After na briefing ni Direk ay sinimulan na yung unang eksena na gagawin nila. as of the moment guys, nagsiset up na sila. Yung mga camera, yung Rated K. Ayun na, doon magsisimula. Pero after pala nito, nira muna nila yung camera ko. Gagamitin daw muna nila. And two, and action! Pilitin nyo guys. Uy! Ano ka ba? Ikaw yung nagsara, hindi ako. Puta. Reaction na po pala. Sorry. And two, and action! Parang gumalong ka lang. Diba? Oh, ready? Nan-toxic yan, wala yan. Isipan ko tumulo. Roll! May nakausap nga pala ako dito matanda. Kasi sabi niya, huwag niyo daw ako tumuloy. Ano gagawin natin? Pero
Guys, hindi akong papapigil. Bay, ano masasabi mo, Bay? At kayo makikita na sa TV at i-edit out na lang. Ay, inip na rin. Asan? Si nanay, inip na. Pagod ka na. Smoke sa harap! Tapos pag gano'n, ayun, ha? Bilang kailangan kong reaction. Pangina, nakaputi pa ako. Hey, coach! Hila! Diba? O yun na. Cut, cut. So yun guys, time check tayo. It's Ganun pala sila gumawa ng reenactment. No? already 11:32. So 11:32 na ng gabi at currently nag-shoot pa rin kami sa Simbahan Lutang. Tunay sa Garay eh. Simbahan Lutang Pala. Hindi ko namin alam yung eksena namin. Tatanungin daw kami ng mga kababalaghan eh. Tignan natin anong mararamdaman natin mamaya pagbaba natin. Pero kanina kasi nakaramdam na ako eh. Di ba Yit? Ikaw may naramdaman ka ba? Ano naramdaman mo? Nakaantok na ako. Yun. Yun ang nararamdaman ni Oits ngayon. Naantok siya kasi 11:32 na. Ito yung suspect kanina na makikita nyo sa video. Behind the scenes kasi yan. Ito yung suspect kanina. Bakit mo naman pinatay? Hindi nga ako yun. Sa akin lang yung binibintang, pero hindi Bakit ako. binibintang nga sa'yo? Ibig sabihin, ginawa mo, binibintang sa'yo eh. Forward natin na doon sa mismong paggawa ng... Dam na buwan ng karamihang natatakot dito sa simbahang lubog. Tila hindi mawari ang kanilang nararamdaman sa tuwing sasapit ang madaling araw. Ang istoryang ito ay nakabase sa aming tunay na karanasan. Bagamat inaantay namin ang eksena namin, ay wait lang kayo. Yan. Walang daylight ka. Ang galing may tagas-tagas. Alam mo yan. Layong konti. Sabi talaga. Layo pa. Yun! Yan. Okay. Taas konti. Taas yung kamay. Braso. Hindi, yung braso lang. Balikat at taas. Ibagsak mo yung kamay mo. Itaas mo yung balikat mo. Yan. Ganyan ha. Ganyan. Standby. Lakas ng background music. Ha! Oh! Teka lang! Huwag naman. Bleeding na yan eh. Ayun. Huwag naman. Sobrang bleeding naman yan. O, taas kamay. Oh! Nasingis mo! Asan yung dugo? Tulungan niyo agad bigla! Forward na natin yung mismong nagko-coaching na yung director. Yung sa full video nito sa channel ni Sir Sling Balu. Dito, forward ko lang para mabilis tayo. Na ang gabi. Hindi pa rin tapos. Pero maya-maya, Nag-shoot pa sila. Kami na. Ngayon, kami na. After nun yata, mag-set up na kami. 3 AM na. Ito na yung 3 AM challenge namin. Para matuldukan na rin ang mga nakapanghihilakbot na mga nangyayari sa simbahang lubog at para malaman natin kung totoo ba ang mga pangitain ng kababalaghan. Nagdala ang Rated Corina team ng paranormal investigator para makipag-ugnayan sa mga elemento doon at malaman kung may namamahay nga bang demonyo dito yung sa X simbahan. natin, ito is tinatawag na REM pad and motion sensors. Kapag may dumaan dito, tutunog tong mga equipments na to. Shout out Sir Lance, kay Sir Lance na kuha yan eh. Merong mga na-sense or may mga dumaan na energy or electromagnetic field. Ito naman is EMF. EMF. Electromagnetic field, ibig sabihin, energy. Nakakadetekto ng energy. So pag may lumapit dito, mag-i-spike to ng iba't ibang kulay. Depende kung gaano siya kalapit or kung gaano kalakas yung nandito. Ito is tinatawag na Logo ni Sir Edo.
Rempad. Ito yung gagamitin natin para makipag-communicate sa kanila kung nandito talaga sila, kung totoo nga ba talaga yung sinasabi ng mga tao na mayroong espiritu dito or elementong naninirahan dito sa simbahan na ito. Bigla naging seryoso si Sir Sling eh, no? Sa may harap, Sa pagsusuri ng paranormal investigator, agad may nakita siya sa aparatus. Kasama kami dito, pwede bang pailawin or patulugin ninyo yung mga equipment na nasa labas? may rempad kami sa may bandang gate. Meron kami motion sensor dito sa may kwarto. Pwede niyong paglaruan yan. Pwede niyong galawin. Kung nandito kayo, meron ba kaming mga kasama dito ngayon? Oh. Maraming salamat sa pagpapahila ng equipment namin. Kanina, merong naramdaman yung isa sa kasama namin dito sa may bandang kwarto. May narinig daw siya dito. Pwede ka bang lumakad? Doon may motion sensor kami doon. Inulit ko, magtatanong ako. Patigilin ang pag-record. Patigilin ang pag-record. Wow! So, Patigilin tara, daw. try natin dito. Sa area na to. Kung may kasama kami dito, gusto namin malaman na bakit hanggang ngayon ay nandito pa kayo. Pwede kayong sumagot gamit itong device na hawak ko. And then dito sa EMF na to. Nandito ka na ba? Kasama ka ba namin? Lumapit kami dito para madama yung presensya mo. Na-acknowledge namin na nandito ka. After namin dito sa loob, nag-decide naman kami na lumabas at doon mag-investigate sa labas ng simbahan na lubog. Nagbigay din ng senyales ang malakas na enerhiyang naroroon sa paligid. At sa ilang saglit pa, halos hindi na maipaliwanag ng grupo ang kanilang nararamdaman sa simbahang lubog. Wala naman talaga kaming nakita doon. Pero meron mga tumunog-tunog. Hindi ko rin ma-explain din talaga. Tama naman si Ma'am Karen, ay si Ma'am Corina. After namin mag-investigate ay nag-antay ulit kami ng napakatagal dahil mag-shoot pa Inumaga na sila, no? sila bago mag-interview sa amin. Sa sobrang init, inabot na kami ng umaga. Ano yung mga, hindi ko natanong yun eh, bakit sinasabi nilang mabigat pag nasa Hindi po talaga lahat nakakaramdam. Which is baka po meron silang dinadala. Kaya which yung spirit. Papasok sa tingin. Opo, kaya nararamdaman po nila na mabigat yung feeling nila. Parang tulad po kanina, habang nag-i-investigate po kami. Kanina medyo tumahimik ako kanina kasi parang feeling ko yung dibdib ko mabigat. Nung lumipat po kami dito, papansin niyo po na parang natahimik po talaga ako that time kasi nafe-feel ko po na parang yung dibdib ko is bumibigat, pakiramdam, tapos parang yung bato ko, may nararamdaman ako dito na something. So, nawala siya nung paglabas natin, nung lumipat tayo dun sa kabila, which is wala naman ako na-feel na kahit ano dun. So para sa'yo, ano ang benefit ng modern technology when it comes to paranormal investigating compared doon sa mga nakasanayan natin na may third eye or natural gift? usually sa may mga mga third eye talaga. Sila kasi talaga yung meron talaga sila talaga yung mismo. Sorry, natatawa kasi ako doon sa expression. Bigyan talaga ng na like kunyari, yun talaga yung nakikita nila, sila talaga yung mismo. Yun talaga yung usually na nasasabi mo na sila yung nakakita, sila talaga yung nakakaramdam na gano'n. Kasi ayun nga, tulad nga sa amin siya nangyayari sa amin, yun nga kami sa may dito sa equipment namin, ayun nga, hindi namin sigurado. Like even kasi nagbe-base kami dun sa nangyayari sa amin, sa mga equipment na ginagamit namin. Ganun. Kumpara sa may mga natural gift, ang modern technology, lalo na sa ginagawa namin na paranormal investigating. Kasi siya, yung katulad na sinabi niya, siya yung nagsisilbing guide namin. And from there, dun kami makakapag-conclude kung ano ba yung energy na nasagap namin. Yun sabihin. Ay, dinidiktahan sila ng sasabihin nila, no? Dinidiktahan sila ng sasabihin nila. So parang ang nangyari, yung ano din... Depende na lang sana sa question yun eh. Dapat, katulad nung sa team ni Sir Ed na no? Kasi yung team ni Sir Ed parang ganyan din eh. Ang nangyayari naman kasi sa team ni Sir Ed, imo-modify nila yung tanong para ikaw talaga mismo yung magsalita. Hindi ganito. Parang tuturuan sila ng sasabihin nila. Hindi naman maganda yan.
Hindi sa pagano, kaya ako nakukumpara kasi yung the way ng pag-shoot ng team ni Sir Ed Caluwag, ganito talagang setup eh. Pero ang pinagkaiba lang, sasabihin mo talaga yung dapat mong sabihin. Hindi ganito. Tinuturuan nila kung anong sasabihin nung ini-interview nila eh. Compared dun sa mga taong may natural gift or third eye, malaking benepisyo ang modern technology sa ginagawa namin field, which is paranormal investigation. So ayun, compared po sa mga may mga third eye na may mga natural gift na malaking factor din po yung pagtulong sa amin ng mga gamit namin na ginagamit namin ng mga Pigil tumawa yung dalawa eh. tulad dun sa pag-investigation na ginawa namin is malaking bagay siya para sa amin kasi doon namin nalalaman. Ayoko sa rated K ng ganyan. Nalalaman yung mga Kaya pag nanonood tayo na rated K, feeling ko artificial yung mga nangyayari eh. Sa totoo lang, pagka rated K, compare sa KMJS. sa amin na pagtulong din sa amin na hindi sa walang may mga third eye, ganun. Okay na yun, sabihin mo na kami. Mas napapalawak. Ayun. Mas napapalawak Yung insights namin, yung mga napag-aaralan sa paligid namin. 1, 2, 3, go. So, mas napapalawak yung insight namin, Diba? Tinuturuan sila ng sasabihin. yung mga natututunan namin na compared din sa may mga third eye. Dahil sa mga equipment. Dahil sa mga equipment na ginagamit namin, na meron ngayon sa na modern meron ngayon ng mga modern equipment, na meron ngayon sa modern world. na meron ngayon ng mga modern equipment. Na meron ngayon sa modern world. Natatawa si... sa modern world. Na meron ngayon Hindi makatawa, ano? na meron ngayon sa Modernong panahon. na meron ngayon sa modernong panahon. Ulitin mo ulit yun nang wala. Kaya dapat talaga pag magi-interview ka, alam nyo men, hindi naman ako perfecto sa interview, ano? Nag-i-interview ako, pero marami din nagki-criticize sa akin na pagkukulang ko. Pero base dito sa napapanood ko, hindi ba pwedeng i-modify mo na lang yung tanong mo para sarili pa rin niya yung sasabihin niya, hindi ganito na scripted na tuturuan mo yung isasagot nung ini-interview mo. So ayun na mas napapalawak namin na mas marami kami natututunan. Kulit ng mukha ni Sir Jing Relano. Ginagamit namin na sa mga ginagamit namin Mas napapalawak namin ang investigation namin, mas lumalalim yung mga pag-aaral namin dahil sa mga equipments na meron tayo ngayon sa modern world. Go. May pasensya na po kasi. Okay lang po. Pag kailangan ko kasi ikaw magsalita ka Bago lang din. kasi siya sa Puro kasi sila. Mawawalan ka ng exposure. Parang 1 month pa lang kasama namin. 1, 2, 3, go. So yun mas lumalawak ngayon. So ngayon mas lumalawak yung Pinipigilan ni Jing Relano. So yun mas lumalawak yung pag-aaral namin na mas lumalawak yung Taga-Quiapo ka ba? Pirate. bigla may bawal na ba? Kaya may lumalag na. Hindi, alam mo, hindi ko masisi kung hindi niya masabi ng maayos yung linya niya. Kasi hindi naman sa kanya galing yun eh. 'Di ba? Wala yung kaluluwa niya doon sa sinasabi niya. Kaya pagka ganyan kasi hindi ako pabor eh. Kung halimbawa may gusto kayong palabasin na lang, ipanarate nyo na lang kay Madam Corina. Kung ano talaga ang masasabi nung ini-interview nyo, yun na lang yung i-ano nyo. Sabi mo na Dahan-dahan ka lang, huwag irarap. So mas lumalawak ngayon yung pag-investigation namin, mas lumalalim yung pag-aaral dahil nakatulong sa amin yung mga mayroon tayong mga equipment sa ngayon panahon. Sa ngayon mo din.
So mas tumalawak yung investigation namin, mas Ito tumalawak na yung final. yung aral. Dahil sa tulong ng mga equipment na meron tayo ngayon sa modernong panahon. Wala akong third eye pero yung nagsisilbing mata namin is yung kung ano yung equipments na ginagamit namin ngayon. Doon sa left side, mabigat yung presence doon. And then doon sa likod, sa right side naman, doon yung mabigat talaga na pakiramdam. Tapos konting ano kung kaya mo pang dito. Sakit pa ako sa sinunibong ka na ng masama. Nakatulog yung ano, yung paa niya. Mamanid yung pangko. Hindi ako makatayo. So yun guys, it's a wrap day for it's a wrap. Puro kalokohan. Kinabahan ako. Eh di ba gusto mo ano sa TV? Mas kinabahan mo sa interview eh, no? Pre, hindi na ako magsasalita. Pre, bakit yung ganun? Anong gusto mo? Hindi pa pwede yung ganun. Oo nga naman, kailangan mo rin magsalita. Siyempre, nandyan ka na eh, di ba? Sasama ka lang? Gusto mo sama ka lang? kasi. Okay. Okay. Paano kasi nalalaman ko lang sa horror, pang comedy, sasagutin ko sana comedy. Oo, kung ako masusunod, ano eh, since ganun ang personality ni Kuya, dapat ganun na lang eh. Since gano'n naman yung linya yata ng vlog niya, yung pang-comedy, para malaman din ng tao kung ano yung content niya, sana naggano'n na lang eh, hindi na lang yung tuturuan magsalita ng gano'n. 'Di ba? At least may ilalabas niya talaga yung personality niya. Kasi feeling ko, dun siya mamahalin ng tao eh. Dun sa yung pabiro-biro niya na yon. Sorry, yung ano natin dalawa eh. Hindi ko naman alam na seryoso pala eh. Puro tayo, kalakohan lang tayong dalawa eh. 1, 2, 3, go. Okay, bye-bye. Di ba, men? Yun ang hindi ko nagustuhan dun sa part. Ito, labas sila, grupo nila Serging Relano. Pagka ganyan, yung dapat hindi dinidiktahan ng isasagot eh. Tapos hindi ko rin nagustuhan yung... Sabagay, akin lang naman yun, ano? Ano naman pakialam ko dun, ano? Hindi yung sinasabi pati na ikakat to cut na lang, tapos isisingit na lang yung video daw nila Aga si Ching para magmuka na merong nangyari. Di ba, Min? Parang hindi naman maganda yon. Niloloko nyo naman yung ano nun, yung mga viewer. Ito, patungkol yun sa Rated K, hindi kila. Kasi sila Sir Sling naman, sila Sir Jing Relano, naimbitahan lang naman doon at mayroon silang director na sinusunod. Diba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang masasabi. Anong masasabi nyo doon? Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.